nanalo siya. Hindi siya katulad ng, kasi sabi niya doon, palit natin yun doon sa isa. Doon ko na-feel yung mga senior natin na malungkot. Naramdaman ko na parang may kulang sa kanila kasi nag-outreach program ako sa mga kabataan na kung saan nagbibigay ako ng konting entertainment, nagpapakain ng Jollibee. So doon nakita ko yung naging reaction ng mga senior natin na parang malungkot sila. Yun pala, dahil sa matagal na panahon, hindi sila nabigyan talaga ng attention. So nung nakita ko na ang mga senior natin, kinailangan talaga natin kalingain, agad right away, talagang nagdesisyon ako na tulungan ng mga senior citizen. At doon pinaramdaman yung pagiging isang magulang ko rin at the same time na paano kaya pag naging senior citizen din ako, ganito rin ba yung mananap ko. So doon pa lang, binigyan ko na talaga ng kasagutan at aksyon araw ako, pero bakit natutukan po ang mga senior. Siyempre naman, bago ako lumaki ng ganito, nag-alaga sa akin ay aking mga magulang at kung ang aking lolo at lola. So ito rin yung paraan ko para sa akin na ibinigay ng Panginoon na balikan ko rin sila at kalingain at mahalin. So dito na pong isa lahat ng pagtutok ko na matulungan ang lahat ng mga senior citizen dahil naniniwala po ako na kahit na narating na nila ang lahat, na napagdaanan nila lahat, nalagpasan nila lahat ng mga suliranin at mga problema, pero kailangan pa rin nila tayo. Kailangan pa rin nila ng anak na magkakalinga sa kanila at magmamahal. At dito inumpisahan ko po yung pagmamahal at pagkakalinga sa ating mga senior citizen. Wala pa ako nasaksihan na mayroong man lang kumalinga sa kanila na tumugtog. Kasi normally, ako nung bata pa ako, kapag mayroong mga nag-outreach sa mga barangay o sa mga lugar, di ba, ang kadalasan talaga tinutulog ang mga kabataan, magpapakain. Pero sabi ko, bakit kaya hindi natin ito gawin sa ating mga senior? Hindi naman porket sila ay senior na, parang okay na sila dahil nag-senior na sila. Hindi, kundi kabaliktaran. Kailangan masigit nilang maramdaman na sila ay mahalaga at nagkaroon ng malaking kontribusyon sa ating gobyerno. Na dapat lang tayo bilang isang anak, bilang isang tao, mahalin din natin sila papalito. Ngayon dahil sa kasama ko ang ating Vice Mayor, kasama ko po ang ating mga syempre magagandang bilang. Andito po kami para makiselebrate na welcome tayo sa kanila at sinasabi nila ang pagsunod talaga Chinese New Year sapagkat sabi ko nga ang ating dala-dala ay pula na swerte para sa lahat lalo na po ngayong Chinese New Year. Sana po para mapaunlad ang ekonomiya ng Maynila. So, dito po aking vice, mabibig tayo. Happy birthday po ulit. Ang wish po ng ating vice. Mas lamang sa ilang ng araw, iisa ang hangarin ating matulungan, mananasa sa
habang nagsasalita si si Mayora, hindi Kinabutan ka. kasi para sa anghel bumaba. Tama na yung pahirap sa bayan. Tama na pahirap sa bayan ng mga nakaraan. Siguro it's about time. I-change lang. Oo, talagang pagbabago. Yun hindi humingas ko. Yun yung nakita ko kay Ma'am Mara. Kaya I'm sure pagkasan natin sa Diyos na analo siya. Parang tingin sa akin, parang gusto ko siyang manalo. Talaga? Yes, ma'am. Ano nakikita mo sa kanya? Maganda po siya. Parang mabait talaga. Kaya, Bakit ka ma'am naiiyak ko? Naiiyak ko. nakakita ko lang po yung mukha niya. Sa mukha niya po, mukhang may gagawin siyang kabutihan talaga. Kaya sana maging makakuha kami ng tulong. Ayan. Maya-maya lamang po kasi alam niyo naman po wow, ang dami bata. Ang dami na pala natin mga ano ngayon. Sila at the same time, ito naman pakisama sa mga kababayan natin. Parang nare-relax po kayo ngayon. Hi, Ate Jenny. Ito po yung senior citizen namin, ma'am. Pasensya na kayo, medyo takot sa araw. Hello po, magandang gabi. Nangayos ka rin. Hindi nalagat yan. Ha? Hindi po ma'am. At least sana po magamit niyo po yung yung wheelchair po. At least magkakasya naman po kayo dito pag lalabas naman po. Ang cute naman ng mga aso niyo. Pasensya na po kayo ha. Hindi naman po ako takot-takot lang po ako makagat na aso.